Ang isang undocumented na OFW ay sila yung mga hindi na-recognize ng ating government bilang mga legal na workers. Karamihan sa kanila ay nagtutungo sa ibang bansa gamit ang tourist visa at nagtatrabaho doon. Hindi rin sila nakarehistro sa isang rehistradong labor agency para sa kanilang verifications. Karamihan sa kanilang mga reasons ay ang expedite deployment. Mas mabilis kasi silang nakakaalis ng ating bansa at hindi na nila kinakailangang pang dumaan sa napakaraming screening tulad na lang ng mga seminars sa OWA at PIDOS. Ganon din ang mas maliit na expenses. Karamihan sa mga undocumented nating mga kababayan ay mga biktima ng mabubulaklak na bigbig ng illegal recruiters. Pinapangakuan sila ng mga ito ng mas malaking sahod at mas mabilis na deployment. Ngunit pag nasa ibang bansa na sila ay kabaligtaran ng kanilang dinadanas. Imbis na mataas na sahod ay mas mababa pa ang kanilang nakukuha. Mas nagiging prone din sila sa pagmamaltrato dahil alam ng kanilang mga employer na hindi sila magsusumbong sa mga authorities. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang kwento ng ating kababayan na si Maria Sigrid Sanchez Santos na nakaranas ng pagmamaltrato at lubos na paghihirap sa kanyang mga employer at hindi siya makahingi ng tulong sa ating mga ahensya para sa mga OFW dahil sa isa siyang undocumented na worker sa UAE. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 2, 2021, habang nasa trabaho si Tatay Ariel Santos, ay nakatanggap ito ng tawag mula sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa mga ito ay may balita na umano sa kanyang misis na si Maria Sigrid Sanchez Santos. Kinabahan umano siya nang marinig ang pangalan ng asawa. At nang tanungin naman niya kung ano ang nasabing balita, ay sinagot siya ng mga ito na hintayin ang tawag na manggagaling sa Department of Foreign Affairs. At ang mga ito na ang magbibigay sa kanya ng detalye. Kaya naman ay agad siyang umuwi ng kanilang bahay at naghintay ng nasabing tawag mula sa personnel ng DFA. At around 5:30 ng hapon ay natanggap niya ang nasabing tawag at dito na nga niya nalaman ang pagkamatay ng asawa. Nagbigay din ng mga ito ng detalye tungkol nga sa nangyari sa kanyang asawa na si Sigrid o mas kilala sa tawag na Grace. Si Maria Sigrid Sanchez Santos ay tubong Pola Oriental, Mindoro. Ngunit nang ikasal sa asawang si Ariel Santos noong June 8, 2001, ay nanirahan na ito sa San Luis, Pampanga at doon na sila bumuo ng pamilya. Simple lang ang buhay nila sa San Luis. Isang kargador at pahinante si Ariel at ang asawang si Grace naman ay isang manicurista. Ayon sa kanyang mga anak ay magaling umanong kumanta ang kanilang ina. Kaya naman ay isa sa kanilang libangan ay ang kumanta na magkakasama. Sa kanilang ina daw nila namana ang kanilang talento sa pagkanta. Si Ariel at Grace ay biniyayaan ng 5 anak, 4 na babae at 1 lalaki. Dahil nga sa kagustuhang makatulong sa kanyang asawa at para na rin sa mga anak, lalo na nga't nasa kolehiyo na noon ang anak na babaeng si Mariel, ay sinubukan ni Grace ang kapalaran sa ibang bansa kahit tutol dito ang kanyang asawa na si Ariel. Kaya naman inilisan ni Grace ang Pilipinas at nagtungo ng Qatar para magtrabaho doon bilang isang domestic helper. Okay naman ang naging trabaho ni Grace sa Qatar at nang matapos ang kanyang kontrata ay umuwi siya ng Pilipinas. Ngunit dahil nga sa nag-aaral pa ng kolehiyo ang anak na si Mariel at ang anak naman na bunso ay nasa elementarya pa lamang, ay muli itong nagpaalam sa kanyang pamilya na bumalik ulit sa ibang bansa. Tinutulan naman ito ng kanyang mga anak at asawa. Ayon sa kanila, ay okay naman umano ang kanilang buhay at kinakaya naman nila. Ngunit sa huli ay ito pa rin ang nasunod.
Ayon kay Ariel ay isa umano nilang kumare ang nagpakilala sa asawa sa isang recruiter na siyang tumulong dito sa muling pagpoproseso ng kanyang mga papeles. Taong 2019 ay nilisan ni Grace ang ating bansa at nagtungo sa United Arab Emirates gamit ang tourist visa. Nang dumating ito ng UAE ay inassist ito ng isang recruitment agency na nagpakilala kay Grace sa kanyang mga employer at dinala na nga siya ng mga ito sa Sharjah, UAE. 164 miles ang layo nito sa Abu Dhabi at aabot ng 1 oras ang biyahe. Ayon kay Ariel sa isang interview nito sa programa ni Noli Di Castro sa teleradyo noong July 7, 2021, ay ayos naman umano ang naging kalagayan ng asawa sa unang 3 buwan nito sa Dubai. Nakakausap daw nila ito at palagi din nilang nakaka-video call. On time din umano ang pagpapadala nito sa kanila ng pera. Ngunit ng ika-4 na buwan na nito ay doon na ito nagsimulang magkwento sa kanila ng pagbabago umano ng ugali ng nasabing employer. Hindi na binibigay ng mga ito ang kanyang sahod at lagi nang nadidelay. Kinumpiska din umano ng kanyang employer ang kanyang passport at maging ang kanyang cellphone. Kapag tumatawag siya sa pamilya ay imo ng kanyang amo ang kanyang ginagamit at binabantayan pa umano siya ng mga ito. Pinayuhan niya pa nga ito na tumakas ngunit mahigpit daw ang nasabing mga amo. Ayon naman sa anak nito na si Mariel, sa isang interview noong July 16, 2021, ay nagawa pa nga umanong magpasa ng video sa kanila ng kanyang ina kung saan ay kitang-kita nila na kinukulong ito ng kanyang amo at hindi pinapakain. Nakakaranas pa umano ito ng pambubugbog at hindi binibigay ang kanyang sweldo. Hindi naman sila makahingi ng tulong dahil sa ang kanyang ina ay isang TNT o undocumented. Kaya naman wala itong nagawa kundi tiisin ang ginagawang pagmamaltrato ng employer. Mag-i-expire na din naman umano ang tourist visa nito ng August at balak na nga nitong umuwi ng Pilipinas. Sa huli nilang pag-uusap na mag-ina ay kinuwento nito na nagtatalo sila ng kanyang employer dahil sa hindi pagbibigay ng mga ito ng kanyang sweldo. Ayon naman sa anak, ay pabayaan na ang nasabing pera at umuwi na lamang siya ng Pilipinas. Ngunit nagbatigas naman ang ina at hindi daw siya papayag na hindi makuha ang sweldo na kanyang pinaghirapan dahil para ito sa kanila. Ayon sa balitang natanggap ng pamilya mula sa Department of Foreign Affairs, ay June 24 pa umano namatay si Grace at nakakulong na daw ang 4 na taong involved sa kanyang pagkamatay. Nagkaroon kasi ng pagtatalo si Grace at ang employer dahil sa kinukuha nito ang 6 na buwang sahod. Ngunit hindi naman ito ibinigay ng amo, sa halip ay pananakit ang natanggap niya mula sa mga ito na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang kanyang remains ay pansamantalang inilagay sa CID mortuary sa Sharjah. Nasa custody na din ng mga Sharjah Police sa Al-Wasit Police Station ang employer nito at 3 mga sangkot sa nasabing pambubugbog. Ayon naman sa initial report na natanggap ng Philippine Overseas Labor Office o POLO at OWA sa Dubai, ay nagtamo ng mga injuries si Grace sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nangako naman ang ating Department of Foreign Affairs na gagawin nila ang lahat para makamit ni Grace ang hustisya at tutulungan umano nila ang pamilya sa pag-aasikaso sa repatriation at kaso nito kahit pa nga sa ito ay isang undocumented na OFW. Sa isang interview ay sinabi rin ni Secretary Hans Leo Kakdak ang mga hakbang na kailangan nilang gawin. Una na nga dito ay ang pagsasaayos ng authorization para sa pagpoproseso ng repatriation ng remains ni Grace at maiuwi na ito ng Pilipinas. At nangako ang mga ito na magbibigay ng updates sa pamilya regularly. Pinaimbestigahan din ang nasabing illegal recruiter na siyang nagdala kay Grace sa UAE. Samantala, sa paggabay naman ng mga personnel ng DFA, ay tinulungan nila si Tatay Ariel at Mariel na magproseso ng kanilang mga documents para sa pagpunta ng mga ito ng United Arab Emirates.
para sa pagsasampa ng kaso sa nasabing mga sospek. August 2, 2021 ay sinalubong ng emotional na pamilya ang remains ni Grace sa Clark International Airport. Nagpasalamat naman ang ating DFA Undersecretary na si Sara Lou Ariola sa tulong na ibinigay ng mga UAE authorities sa ating mga Philippine Consulate sa Dubai para sa mas mabilis na repatriation ng remains ni Grace. Nagpaabot naman ng tulong at pakikiramay si Senator Raffy Tulfo. Nagpadala ito ng team ng Raffy Tulfo in Action sa Pampanga at sumama pa nga ang mga ito na sumalubong sa katawan ni Grace sa airport. Nagbigay sila ng mga groceries na kakailanganin sa burial at ganun din ang 10,000 na cash na iniabot ng reporter kay Tatay Ariel. Naglabas naman ng sama ng loob ang kanyang mga anak dahil sa hindi umano nila nakilala ang ina dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtrabaho lang umano ang kanilang ina para sa kanila, ngunit ito ang nangyari. Sa bawat salita at patak ng luha ay mararamdaman mo kung paano naging isang mabuting ina si Grace sa kanila. At ganun din naman ang pagmamahal at pangungulila nila dito. Lahat po ginagawa niya para lang mabuhay niya po kami na maayos. Diba manicure po siya nun dito araw-araw para po may panggastos po kami sa araw-araw nung hindi pa po siya umaalis. Wala po siyang pagkaulang sa amin. Makalipas pa ang ilang araw, ay inihatid na nila si Grace sa kanyang himlayan sa Santa Lucia Memorial Park sa tulong na rin ng kanilang local government sa San Luis. At lumipad naman patungong UAE ang mag-amang si Tatay Ariel at Mariel para sa pag-asikaso sa kaso ni Grace. Ayon sa kanila nang muli silang dalawin ng reporter ng Raffy Tulfo in Action, ay okay naman umano ang naging lakad nila sa UAE. At nagpasalamat din sila sa ating DFA, OWA at Philippine Embassy sa Dubai sa ginawang pag-asikaso ng mga ito sa kanila. Nakapagsampa na umano sila ng kaso sa mga nanakit at pumatay kay Grace. Sa kasalukuyan umano ay nakadetain ang mga ito at nahaharap sa kasong pagpatay. Palagi naman umano silang binibigyan ng update ng mga personnel ng Department of Foreign Affairs sa mga nagiging takbo ng kaso sa UAE. At kahit nga masakit, ay kailangan nilang magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Muli namang nagpaabot ang idol ng masa na ngayon ay senator na si Senator Raffy Tulfo ng tulong para sa pamilya. Nagbigay ito ng isang brand new na tricycle para kay Tatay Ariel, grocery package at balot business. Ganon din ang brand new laptop para sa pag-aaral ni Mariel. Nag-abot din ito ng 10,000 para sa kanilang business capital, 10,000 para sa prangkisa, at 10,000 para naman sa kanyang mga anak. Nakakalungkot. Sana po ay maging aral ito para sa ating mga kababayan na nasa abroad at nagnanais po na magtungo sa ibang bansa. Dumaan po tayo sa legal na proseso para po maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari at mas madali po tayong makakahingi ng tulong sa ahensya ng ating pamahalaan. Napakahirap po makipagsapalaran sa ibang bansa kasi iba po ang kanilang batas at mga paniniwala. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking isinalaysay at nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at kalusugan nasan man po kayong bahagi ng mundo. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Again, thank you so much po and see you on my next video.